Sa oras po ito mga kapatid ay tayo po ay nasa huling parte na ng ating series sa chapter 4. Amen. Tayo po ay magtatapos na sa chapter 4. Napakaganda po yung pagkabasa kanina ng English. At ngayon po ay babasahin naman din po natin ng Tagalog. Kasi nasa Filipino community po tayo kaya dapat Tagalog ang lingwahe po natin. At saka doon ako sanay sa Tagalog. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, pwede ba po kayong anyayahan na tumayo pong lahat? At tayo po ay magbasa sa salita ng ating Panginoon. At babasahin po natin ito po sa Tagalog version. Amen. So, sabi niya dito, Tagalog. Yan. Sabi niya sa verse 35, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang kinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. Kayo manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, nahayag na ang iyong salita na aming pangilay-nilayan sa hapon pong ito. Salamat po, Panginoon, sa aming nabasa, Panginoon, na aming napakinggan na salita mo, Panginoon, na bagamat, Lord, maraming pagsubok, maraming trahedya na aming kinakaharap, pero sinabi mo, Panginoon, sa aming nabasa, Lord, na kapag kami po ay nakatuon, ang aming puso't isipan sa inyo ay kailanman hindi mo kami iiwan, kailanman hindi mo kami pababayaan. Sa tutulungan mo po kami, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, ang iyong salita na aming pagilay-nilayan ngayong hapon, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na samahan mo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Lalong-lalo na, O God, sa inyong anak, na gagamitin na maging daluyan ng pagpapala ngayong hapon. Lord, hinihiling ko, O Diyos, bigyan mo ako, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Lord, na nagmumula po sa inyo, para may hayag po, O Diyos, ang iyong salita, para, O God, ang iyong kabanalan, ang makita nila sa harapan sa oras kong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-aaralan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo mga kaupo, mga kapatid. So, ang gawin po natin ngayong hapon, mga kapatid, ay gawin po natin expository itong ating topic. Amen. Babasahin po natin yung text. Pagkatapos, ipapaliwanag po natin. Bibigyan po natin ng kahulugan. Amen. Yan ang tinatawag na expository sermon. So, ang pamagat po itong ating pag-aaralan, yan. Jesus calmed the storm. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Amen. So, para madali po natin masundan itong ating aaralin, meron po akong nakitang tatlong outline po dito, dun sa aking inaral. Una, the commands to the disciples. Ang utos sa mga alagad. Pangalawa, storm and the lake. Unos sa lawa. And number 3, he rebuked nature. Sinaway niya ang kalikasan. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong hapon.
mga kapatid. So ano po ang ating dapat tatandaan? Jesus calm the storm. Yan po ang tandaan po natin. So pansinin po ninyo mga kapatid sa ating pong senaryo, mga kapatid, ang Panginoon ang nag-utos sa kanyang mga alagad na sila'y tumawid sa kabilang lawa. Amen. At yung pag-uutos na yan, siya ay nandun din sa loob ng bangka. Kaya nga ang mga alagad ay sumama sa kanya kung saan siya nakalulan. Amen. Kaya yung mga nag-aaral ng 103, pakinggan yung mabuti ito kasi ito po yung mga topic nyo, di ba? Mayroon kayong mapupulot na aral dito. Amen. Kaya nga ang mga alagad ay sumama sa kanya kung saan siya nakalulan. At habang sila'y naglalakbay, inabot sila ng malakas na unos. Pansinin nyo. Malakas na unos. Sino ang nag-imbita? Sino ang nag-anyaya? Si Jesus. Amen. Saan sumama yung mga inanyayahan? Kung saan nakasakay si Jesus. Ano ang kanilang sinapit, mga kapatid? Isang malakas na unos. Kaya kung yung mga gusto mag-take note, maganda itong topic natin ngayon. So, hindi kaya sinadyan ito ng ating Panginoon? Hindi kaya sinadyan na mangyari yon? Kasi sapagkat sa bandang dulo ay hinahanapan sila ni Jesus, nasaan ng inyong pananampalataya? Kaya minsan sa ating buhay, mga kapatid, ay may pagkakataon sinasadya din ng Panginoon na tayo ay mapunta o masakdal o masadlak sa isang sitwasyon na hindi natin maintindihan. Na para tayong sinasalpok, na para tayong nililiglig, di para tayong inuuga, niyuyugyug hanggang sa tayo po ay makabitaw, hanggang sa tayo po ay manghina. Amen. Sinasadya ito ng Panginoon, mga kapatid, maaari ito ay testing upang sukatin hanggang saan ang ating pananampalataya, ang ating pananalig at ang ating pagkapit. Amen. Kung saan nga ba tayo tatawag, hihingi ng tulong, hihingi ng saklolo, kagaya sa ating mga binasa. Sinabi ng verse 35, tumawid tayo sa ibayo. Pansinin niyo mga kapatid, ito ay utos. Amen. Ito ay utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sila'y tumawid sa kabilang ibayo. Now, this scene na mapapansin po natin mga kapatid, this is a scene that is by the lake of Gerasenes. Amen. Or the lake of Galilee na kung tawagin. At sila po ay hahakbang into the next region na kung tatawagin po in chapter 5, Geraseno. Geraseno. At sabi sa ating binasa sa verse 36, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. So, hindi lang iisa yung bangka. Marami po yung bangka. Maari kung ano yung sinapit yung bangkang kinalululanan ni Jesus at sa mga alagad, maaring ganun din ang sinapit yung mga bangkang nakasabay nila. Amen. So ngayon mga kapatid, ito yung unang gusto nating puntusan. The commands to the disciples. Ang utos sa mga alagad na ano? Na tumawid sa kabilang ibayo. Amen. Sasabi sa verse 35, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid sa kabilang ibayo. Pero bago po nangyari yon mga kapatid, maaari ho natin tanungin, bakit po ninais ni Kristo na tumawid po sa kabilang ibayo? Kaya ang topic po natin, expository, basahin po natin, tapos paliwanag. Amen. So, bakit po ninais ni Kristo na tumawid po sa kabilang ibayo? And the answer is kapag binasa po ang chapter 4 ng aklat po ng Marcos, ang buong chapter na ito, maliban po sa talatang 35 ng ating text,
maliban po sa ating text 35 to 41, ay tumutukoy po sa katuruan ni Kristo sa pamamagitan po ng mga talinghaga. Napansin nyo lahat na yung mga chapter na ating inaral, puro talinghaga, talinghaga, talinghaga. Dito natin nakikita po yung talinghaga na patungkol sa mga maghahasik. Yung una pong ating inaral. Yung pangalawa, dito po natin napapansin, the parable of the seeds. At dito po natin makikita yung parable of the kingdom, yung itinuro ni Pastora Cheche. Amen. And the reason why nagturo po si Kristo ng mga matalinghagang in the chapter bago dumating yung talatang 35 to 41 is because of the fact nagtataka ang mga alagad in chapter 1, chapter 2, and chapter 3 of Mark. Bakit hindi nila kinikilala si Jesus? At bakit hindi nila tinatanggap ang mga himala ni Jesus? At bakit nila kini-question, pinagdududahan yung mga katuruan at gawa ng ating Panginoon? Mga kapatid, ngayon nilinaw na po ni Kristo from chapter 1 to chapter 3 that He is a miracle worker. Amen. So pero dahil nga po sa pagdududa ng mga tao sa Kanya, nag-iisip ang mga alagad, bakit hindi nila tinatanggap that you are in fact the power Son of God? And Jesus answered this, mga kapatid, in chapter 4 by saying, dahil sa inyo ibinigay ang mysteries ng kaharian po ng Diyos, pero sa kanila hindi ito ibinigay, kaya hindi nila naunawaan. Kaya hindi sila sumasampalataya. Kahit hindi po nila tinatanggap ang mga himala na ginagawa ko, dahil hindi tumimo ang aking mga salita sa kanilang mga puso. The parable of the sower. Amen. So makikita rin natin dito, mga kapatid, that ang sinuman na pinili ng Diyos, once na nakarinig siya, sila ay mabubuksan one day. Amen. Kung ikaw ay nakarinig na ng salita ng Diyos, darating at darating ang panahon na mauunawaan mo, maiintindihan mo kung ano ang halaga ng salita ng Diyos. Amen. Which is the parable of the sower, of the seed, mga kapatid. Pero, makikita niyo lang balang araw, that's, sabi na, sino man na pinili ng Diyos, once nakarinig siya, sila ay mabubuksan one day, which is the parable of the seed. Pero hindi lang natatapos doon. Kapag ang ebanghelyo ay naisapangalat na sa buong mundo, sabi niya, bagamat siya yung pinakamaliit na binhi, siya ay magiging pinakamalaking halaman balang araw, which is the parable of the kingdom of God. Yan po yung itinuro ni Sis Cheche. Amen. So ngayon, pagkatapos nagturo si Kristo, malamang pagod na siya, mga kapatid. Kaya ho niya nasabi dito sa verse 35, tumawid sa kabilang ng lawa. Dahil nais po niya to set himself apart from the crowd. And the millions and possibly thousands of people. May mga panahon at pagkakataon na iniiwan ni Jesus ang mga alagad at ang mga tao. May pagkakataon, mga kapatid, na ang layunin, mga kapatid, ay para makapag-recharge. Sila din ay makapagpahinga, makapagpanauli ng kanilang lakas. Sapagkat sa dami ng tao na kanilang pinaglilingkuran, mga kapatid, paroon at parito, darating at paroon, at paalis, mga kapatid. Sabi niya, at ako'y naniniwala na wala pong mga pagkakataon o panahon na hindi nila napaglingkuran ang mga tao sapagkat kasama nila si Jesus. Amen. Walang nabibigo na lumalapit sa Panginoon. Amen.
Ngunit may mga panahon at pagkakataon na ang kanyang mga alagad ay limitado din ang kanilang mga kakayanan. Kaya nga ang utos ng Panginoon, sila ay tumawid. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, si Jesus ang nag-utos na sila ay tumawid. Ngunit hindi niya inutusan sila-sila lang. Amen. Pansinin niyo ha, nag-utos siya pero kasama siya. So, sabi niya, ngunit hindi siya inutusan sila-sila lang ang magbiyahe o maglakbay o maglayag, kundi sila ay naroon sa kinalalagyan ni Jesus ng bangka, ang kasama nila ang ating Panginoon. So, at sa ating pong pagbasa, maaring may pagkakataong inuutos at ipinapagawa sa atin ng Panginoon na dapat nating sundin. Na minsan, hindi natin alam yung ating kahaharapin. Hindi natin alam kung ano yung ating lalakbayin. Hindi alam yung magiging resulta ng lahat ng ating mga ginagawa o ating mga gagawin. Ang lahat ng ating vision, ang lahat ng ating mga pinaplano, ating mga plano, hindi natin alam. Ngunit kapag kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mangangamba at hindi tayo mag-aalala. Amen. Amen. Basta sumunod lang po tayo kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen mga kapatid. Amen. Bilisan po natin. Tara ko sa pangalawang outline. Sabi niya dito, storm at the lake. Unos sa lawa. So habang, sabi niya sa verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos mapuno na ng tubig. So ang pangalawa is storm and the lake. Now, yung salitang inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon. Sa English, binasa kanina ni Sis Maria Cecil, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Mula po sa original, ang ibig sabihin po ng malakas na hangin o bagyo po dito, from the Greek, lilaps sa Greeks. At ang ibig sabihin po ng salitang lilaps is hurricane, sea storm, sea quake, isang quake sa ilalim ng dagat. Pero hindi lang po siya sea storm, hindi lang po siya hurricane, pero sabi ng Biblia, ginatungan pa ng malakas na alon. Pero sabi po mga kapatid, there was severe wave. So if we are thinking about yung minimal turbulence sa tubig, that's not the case, mga kapatid. Matindi ang naranasan ng mga alagad. Kaya po sila natatakot dahil sabi po ng Biblia, halos mapuno ito ng tubig. Amen. Kaya sabi sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Now, it is interesting mga kapatid. Meron po ba kayong mapapansin dito sa Biblia na may ganitong klaseng kahawig ng istorya? Meron ba kayong nakabasa dito? Nagkaroon ng matinding alon ang isang barko. Sila po ay hinahampas ng mga malalakas na alon. At sila po ay nakakaranas ng mga matinding mga hangin against them. At may napapansin po ba tayo na may natutulog din sa barko habang ito po ay nagaganap yun. Habang nagaganap yun.
Yan, walang iba kundi si Propeta Jonah. Yes. Amen. Jonas experienced the same things. But the difference is this, mga kapatid. Si Jesus ay natutulog for a reason. But si Jonah ay natutulog dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Amen. Yun ang pinagkaiba nila. So furthermore, mga kapatid, saka sa istorya pong si Jonah, alam nila na may gumawa ng kasamaan. And therefore, nanawagan po sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang ginawa ng mga tripulante sa loob ng barko. But here, mga kapatid, the disciples do not call an other God. They are driven with fear. Sila ay hinimok ng takot. Yun ang nangibabaw sa kanila, takot. Pero sabi po dito, siya po ay nasa hulian ng bangka at natutulog na nakaunan, ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Now, we pause for a moment, mga kapatid. Napansin ho natin, mga kapatid, ang mga alagad ni Kristo in the Gospel of Mark. Nasaksihan po nila that Jesus was a miracle worker. That Jesus healed the sick. That Jesus raised the dead. That Jesus healed the paralyzed. Yung mga bagay na imposible sa tao, yung mga bagay na wala nang magagawa ang tao, magagawa po ang Diyos. Amen. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo na para bagang wala nang solusyon, tandaan mo lagi, mga kapatid, yung mga bagay na imposible, magiging posible sa Diyos. Panghawakan mo yan. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, may sakit na, may sakit ang iniinda, nasa tingin ng doktor, wala ka ng pag-asa, kumawak ka sa Panginoon, tumingin ka sa kay God. Ang Diyos may magagawa. Malaki ang magagawa ng Diyos, mga kapatid. Kaya ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo, tumingin ka kay Jesus. Amen. So, yung mga bagay na imposible sa tao, yung mga bagay na wala nang magagawa ang tao, magagawa po ni Kristo. Hindi lang ho siya naging miracle worker, but He was the greatest teacher of all time. Mga kapatid, yung kautusan, ipinaliwanag po niya in such a great way, with depth and clarity, na namangha ang mga tao sa kanyang abilidad sa pagtuturo. Namangha sila, nagulat sila. Ano bang klaseng taong ito? Pati hangin, nautusan, lahat sumusunod sa kanya. Namangha sila, mga kapatid. So ngayon, ang madalas po nating nakikita in the Gospel of Mark ay yung mga sinasabi ng mga tao. At yung mga sinasabi ng mga demonyo. At ang mga sinasabi ng mga Pariseyo, yan ang nakikita natin. Anong sabi nila? What manner of man is this? What type of teaching is this? What kind of work is this? And Mark recall of this question. Sino ba ito? Sino ba itong taong ito? May ganyang klaseng katuruan. Sino ba itong taong ito na may ganyang klaseng kapangyarihan na magpagaling? And Mark says, He is the powerful Son of God. Amen. Hindi nakita ng mga alagad yun. Hindi nila nakita yon. They saw the miracle pero hindi naging malinaw sa kanila who Jesus was. Amen. Nakita po nila yung mga pagpapala but they still don't understand who Jesus was. Amen. At ganyan din tayo, mga madalas, mga kapatid. Ganyan din po tayo. We read about Jesus. We hear about Jesus. We have been blessed by Jesus. Pero, once na dumating na po yung figuratively ang mga alon, mga violente na hangin, tsunami sa buhay, nakakalimutan po natin kung sino ang ating kasama. Amen. Nakakalimot po tayo. Kunting pagsubok, kunting bagyo na dumating sa buhay po natin. Ang dami natin tanong, Lord, why? Ngayon ako naniniwala sa iyo, ngayon ako nananampalataya sa inyo. Bakit ngayon nangyayari sa akin?
Bakit nung hindi pa kita nakilala, ang ganda-ganda ang buhay ko, wala namang pagsubok na dumarating sa buhay ko? Kapatid, nung hindi mo pa tinanggap si Jesus, walang pagsubok na dumating sa iyo. Why? Bakit? Kasi yung tagapagsubok, kasama mo, kalahi mo. Amen. Kaya, ang diablo, hindi niya susubukin yung mga kasama niya. Ang sinusubok niya, yung mismong tunay na anak ng Diyos. At ikaw yun, mga kapatid. Yun. Amen. So, mga kapatid, sabi ng mga tao, mga demonyo, mga pariseo, what manner of man is this? What type of teaching is this? What kind of word is this? Kaya naalala ni Mark na ang ating Panginoon Jesus ay siya po yung powerful Son of God. Amen? At ganyan din tayo, mga kapatid. Ang dami-dami natin naririnig na katuruan, aral, kung saan-saan tayo na uma-attend, nakarinig tayo ng mensahe, pero hanggang ngayon, parang pinagdududahan mo pa rin hanggang ngayon ang ating Panginoon. Wala ka pa rin trust, pagtitiwala sa Kanya. Amen, mga kapatid. Pero once na dumating, yung mga pagsubok na yan, dapat alam po natin kung saan kanino po tayo lalapit, kanino po tayo dudulog. Kay Jesus lamang, mga kapatid. Amen. Ang mga alagad, mga kapatid, kasama nila si Kristo. Bilang Diyos at nagkatawang tao. Diyos na tagapagligtas. Diyos na nanglikha ng langit at lupa. Kasama po nila ang hari ng mga hari sa loob ng kanilang bangka. And yet, the Bible says, even if he was in the boat, nakalimutan nila who they were with. Kung sino ang kasama nila, nakalimutan nila. Kaya kung minsan, at kasama ang Panginoon, pero dumating yung pagsubok kung minsan, nakakalimutan natin na nasa atin ang Panginoon. Lumalabas pa rin yung dati nating pagkatao. Meron kang nagawa, ay kabayo. Bakit kabayo? May nagawa, ay kabayo. Kay Jesus ka tumawag, amen. Holy. Natutulungan ka ba ng kabayo? But do not use the word. Kay Jesus po tayo lalapit. Amen. Sapagkat nangako po si Kristo sa mga mananampalataya. Amen. I will never leave you, nor forsake you. Makakasama mo ako until the end of the age. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen. Even the Sinabi ng Panginoon, in the good times, I will be with you. In the bad times, I will be with you. Sinabi din po ni Yahweh noong panahon ng aklat ng Isaiah. Sabi niya, though you go through the water, you will not drown. Though you go through the fire, you will not burn. Ang gaganda ng mga pangako ng Diyos. Ang problema, hindi natin alam kung paano natin panghawakan. Sinabi ng Diyos, dumaan ka man sa mga alon ng pagsubok, dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa gitna ng maalab na apoy, naglalayab-yab na apoy, hindi ka masusunog. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbigay ng kasunduan sa atin, hindi po niya babaliin ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Amen. Dahil siya ang mabuting pastol. Amen. Iniingatan niya ang kanyang mga tupa. Amen. Alam ng Diyos ang ating binibitbit ngayon. Alam din po ng Diyos ang ating mga suliranin. Alam din po ng Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay. Alam niya yan, mga kapatid. Pero sabi po ng Biblia, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya at hindi sa ating mga nakikita o kaya'y sa ating mga nalalaman o napapakinggan, ating mga nalalaman na lihis naman sa kapangyarihan ng Diyos, sabi na tayo po ay magwawagi, laban sa ating mga kinatatakutan sa buhay. Amen. Marami po tayong kinatatakutan sa buhay. Some people fear death, mga kapatid. Sino ba ang
takot mamamatay? Matatakot kang mamatay kung hindi mo alam kung saan ka tutungo. Amen. Pero kung alam mo na ikaw ay makakasama mo ang Diyos, mamamatay ka man, pero makakapili mo ang Panginoon. Yan ang goal natin mga Kristiyano. Amen. Kapag namatay po tayo, makakasama natin ang Panginoon. Pero ang goal mo, pag hindi mo makasama ang Diyos, talagang matatakot kang mamamatay. Amen. Some people fear finances. Dito nagkagulo-gulo ang buhay po natin dahil sa financial. Lack of finances, paying the bills, lalo na ngayon. Malapit na naman katapusan, Pastor. Sigurado, dumarating na mga bills ng kuryente, bills ng tubig, Wi-Fi. bills ng boarding house. Ang dami. Yun ang kinatakutan natin, di ba? Yung iba, hindi sila natatakot sa pagdating ni Kristo. Ang kinatatakutan nila, pagkatapusan ng buwan. Kasi yung doon ang naalala nila. Oh, dumating na naman yung babayaran. Dito na naman yung... Yun ang kinatatakutan nila. Judith. Mga kapatid, dapat wag po tayong mangamba. Lalo na ngayon, magpapasko. Naku, di patapos yung hulugan ko sa bangko, Pastor. Kauumpisa ko pa lang naghulog. Tapos December, saan ako kukuha ng ipapadala ko? Napakaliwanag yung sinabi ng Philippians 4:6. I can Sabi do doon, all things through do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Ano man yung mga alalahanin mo, mga kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. At ang Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan. Amen. Babantayan niya yung puso mo. Kapatid, kung si Kristo po kasama natin at nakatuon po ang ating puso at isipan kay Jesus, walang magagawa ang mga problema sa ating paligid. Dahil kung titignan po natin ang solusyon at hindi po yung mga trahedya na nakapaligid po sa atin, hindi po tayo babagsak, mga kapatid. Tignan nyo si Job. Ang daming pagsubok na dinaanan niya, na pinagdaanan niya. Pero hindi niya tinignan kung ano ang magagawa ng trahedya sa kanyang buhay. Ang tinignan niya, mga kapatid, yung solusyon. Tumingin sa kay Jesus na alam niya siya ang lulutas sa kanyang problema. Tayo, ang daming problema, doon tayo nag-dwell doon sa problema na yan. Kinakawawa natin ang ating sarili. self-pity. Huwag kang tatawa kasi malungkot ako. Oh my goodness. Di ba ganyan? Kinakawawa mo ang sarili mo. Self-pity. Isolation. Kapatid, kay Jesus po tayo lumapit. Amen? Amen po ba? So, alam niyo mga kapatid, mapansin po natin dito, in the book, for the four gospel, mga kapatid, that yung mga miracle ni Jesus, they always have some connection with lake. Mapansin nyo? Yung mga lahat na halos miracle ni ang ating Panginoon ay may kaugnayan sa dagat. Di ba? Ang ganyan, sabi na dito, nung si Kristo po ay some of the gospel of, ay nananalangin mag-isa. So, ang kanyang mga alagad ay nasa lawa. Di ba? The Sea of Galilee. And the Bible says, nagkaroon din ng storm. And then, of all the sudden, mga kapatid, may napansin po sila na phantom o kaya'y multo. Akala nila multo. Mga kapatid, na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Anong sabi ni Pedro? Lord, if that is you,
permit me to walk on the water. Anong sagot ng ating Panginoon? Come! Come! Habang nakatingin si Pedro kay Jesus, lumalakad siya sa tubig. Analyzing po natin. Lumalakad po sa tubig. Nung ibig sabihin, yung mga bagay na imposible ay magiging posible. Diba? Naglalakad siya sa tubig. So, dahil nakatuon ang kanyang pananampalataya kay Jesus, pero may napansin si Pedro. When he was looking at Jesus, malakas siya. He was walking on water. Pero the moment he start to look on his right and on his left, ay napansin po niya ang mga alon. Di ba? The Bible says, bigla po siyang lumubog. Ganon din po tayo mga kapatid. Malakas tayo Sunday. Tignan mo ngayon yung katabi mo, malakas siya ngayon. Malakas siya kasi nakatingin kay Jesus. Amen. Monday, Tuesday, malakas pa rin siya. Tignan mo ulit. Midweek. Middle of the Pero, week. kapag nababayaan po natin ang ating puso't isipan to look to Christ every day, mapapansin natin, pumapasok na ang frustration. Pagkabigo. Pumapasok na ang pag-aalala. Pumapasok na po ang pagre-reklamo. Kaya pag mayroon kang kasamahan dyan na puro reklamo, wala na siyang connection kay Lord. Puro reklamo na lang. Wala akong reklamo. Minsan, nagkapagsasalita tayo ng matutulungan ba ba talaga ako ng Panginoon? Ay, hallelujah. Kahit na araw-araw kanyang tinutulungan, tulad ng mga alagad ang lumalabas sa kanilang bibig. Biro nyo, nasaksihan po nila. Jesus healed the paralyzed person. Jesus performed exorcism. Mga nagkakas out siya. Jesus healed the sick. And yet, kino-question pa rin nila ang Panginoon by saying, Guro! Ba't natutulog ka dyan? Para yung iba dyan. Pakigising yung katabi mo. Guro! Hindi nila sinabi, Panginoon! Ano ba, nabasin nyo? Bakit sabi nila, Guro! Bakit hindi? Bakit Guro? Dahil sa pananaw ng mga alagad, they still didn't understand who Jesus truly was. Hindi ba nila intindihan, kaya nga, Guro ang tawag nila sa kanya. Hindi Panginoon. So sinabi nila, Guro, wala ka bang pakialam sa amin na mamatay na kami dito? Do you not care about us? Yan mismo ang magiging lingwahe natin. Pinagpapala po tayo ng Diyos with another day to live. Natutulog ka, wala kang kamangmang, wala kang kamalay-malay. Pagkagising mo, mayroon ka namang panibagong hininga. Mayroon ka namang bagong buhay. Thank you, Lord. Pinagpapala tayo ng Diyos with work. Pinagpapala tayo ng Diyos with roof over our head. Mga kapatid, and yet, kapag may dumating isang katiting na problema, na hindi naman problema, lumalabas sa ating bibig, Lord, mahal mo ba ako? Binigyan ka ng Diyos ng buhay. Binigyan ka niya ng kaligtasan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nagplano ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu para magkaroon lang po tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Pero mga kapatid, ano ba ang ginagawa po natin? And yet, sabi nito, sasabihin pa rin natin, sa kabila ng mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, Lord, do you really care about me? Now, we could say there are several reasons in the story kung bakit po sila nanghihina. Minsan narinig po natin yung ganitong klaseng pananalita.
Pastor, alam nyo, kung ako po ay nabubuhay nung panahon ng mga alagad, sasabihin niya, I will never doubt Jesus. Wow, alam mo. Hindi ako magdodog, hindi ko maghihinalaan. Pastor, alam nyo kung ako'y nabubuhay ng panahon ng mga alagad ni Kristo, sigurado, ako sigurado talagang tigas pa, sigurado, I will never doubt Christ. Kung nakita ko lang yung pagbuhay niya mga patay, yung paggamot niya sa mga bingi, nakarinig, yung mga paggamot ko sa mga pipi, magsasalita, I will never doubt Christ. Kapatid, tingnan niyo po yung mga alagad. Kasama nila lagi ang ating Panginoon. Nakita na nila ang mga himala, mga kababalaghan na ginawa ni Jesus. Pero andun pa rin, hindi pa rin sila nagtitiwala at naniniwala kay Jesus. Because they're human. Si Peter nga, kalagi siyang kasama. Ipinagtatwa na pa si Jesus. Hindi pa sapat sa isa, ginawang 3 beses pa. Hindi pa nakontento sa isa. Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Sabi niya, alam nyo, ang anak ng tao ay malalagay na sa kamay ng makasalanan. Anong sabi ni Pedro? Pabida ulit. Nagbabida, sabi niya, ang sabi ni Pedro, iiwanan ka na nilang lahat. Hindi kita iiwanan. Ibahin mo ako. Sabi niya, Peter yata ito. Ibahin mo ako. So, dumating na yung hoholi kay Jesus. Wow, pakitang giras na ulit. Anong sabi niya? Kinuha niya yung tabak at gusto niyang tagayin yung serban ng high priest. At tinaga niya ang hindi tayo ang target ni Peter doon. Liig ang target ni Peter doon. Kasi kung gusto mong patunayan na mahal mo si Jesus, siyempre titirahin mo doon sa mapupuruhan. Kaya lang magaling umila yung serban ng high priest, kaya ang tainga ang nataga. Amen! So balikan ko natin yung eksena. So, nalaglag yung tainga. Pinulot ni Jesus. Pinagpag. Praise the Lord! Yun ang kauna-unaan naganap ang plastic surgery. Pinagpag niya. Amen! Kinabit niya ulit yung tainga ng serban ng high priest. Niyo, ang bait-bait ni Lord, kinukot siya na, ipinagkakaila na, pero andun pa rin yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao. So ngayon, here's the question mga kapatid, ano po ang naging dahilan? It is because they were too tired? Kaya bagod sila? Yung kaya ang dahilan? Kung bakit sila nang hina? Maari. Pwede rin. But it's because hindi sila matalino at hindi pa nila naintindihan ng lahat ng bagay? Maari rin, mga kapatid. Dahil hindi pa nila ibigay yung fullness of the Spirit wisdom sa kanila, understanding Christ. Maari yung pagsan. Pero, ito ang rason kung bakit nagkaroon ng takot at pagdududa ang mga alagad. Balikan po natin yung verse 35. Sabi sa verse 35, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga taga-sunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Nang ibig sabihin, bakit po nanghina ang pananampalataya ng mga alagad? Dahil nakalimutan nila yung salita ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo na malulunod tayo nitong gabi. Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi niya, we will go to the other side. Nang ibig sabihin, kapag sinabi ni Kristo, we're going to make it to the other side, mga kapatid. At hindi ho natin yan iningatan sa ating puso, babagsak at manghihina po tayo. Napakarami ang pangako ng Diyos. Anong sabi niya sa Matthew 6:34? Therefore, do not worry about tomorrow, For tomorrow. for tomorrow will worry about itself. Amen. Each day has enough trouble of its own. Kapag
Kapag hindi mo iningatan, mga kapatid, yan, iyong puso, we gonna worry about tomorrow. Kapag hindi natin pinanghawakan po yung pangako ng Diyos para sa atin, magkakaroon po tayo ng takot. Dito dumarating yung unbelief. Dito dumarating yung pagdududa kay Jesus. So in other words, mga kapatid, nabanggit ko po sa inyo kanina, almost kalahati ng Book of Mark, chapter 4 ay nakatuon po sa teaching. Amen. Sabi ni Kristo, the reason why yung mga iba in chapter 1, chapter 2, chapter 3 ay hindi tumanggap sa akin dahil hindi pa tumimo sa kanila ang aking mga salita. Pero sa inyo, ibinigay ang kaharian ng Diyos through the mysteries. And yet, how did they handle the revelation of God that we will go to the other side? Hindi nila iningatan. Bakit minsan narinig natin sa mga kapatiran, sa mga pastors po natin, mga kapatid, huwag niyong kaligtaan ang magbasa ng Biblia. Para lang lumaki ang ating utak? Yun ba ang reason, dahilan? Mga kapatid, hindi ho. Because every day we go through spiritual warfare. Kaya namin sinasabi yan na magbasa ka ng Biblia. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Kasi habang tayo ba ay nasa labanan, mayroon po tayong huhugutin na salita ng Diyos. Amen. Pero hindi ka nagbabasa, ano bang sasabihin mo? Sasabihin mo, Lord, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ako. Nasa'yo na ang authority, kapangyarihan. Amen. Ikaw na gamitin mo kung ano yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Submit yourself therefore to God. Resist the devil, and the devil, he will flee from you. Hindi na tungkulin ni Jesus ang magpalayas ng demonyo. Ikaw na ang may kapangyarihan. Amen. Sa inyo ibinigay, mga kapatid. Bakit minsan naririnig po natin na dapat magbasa ng Biblia, yun nga ang dahilan para po tayo ay magiging matatag, malakas, na kahit ayaw pa ay mapunta sa digmaan, meron po tayong panangga sa kalaban. Amen. Kasi po, nais po ng dyablo, wasakin ang pagkakaisa ng iglesia, yun ang gawain ng dyablo. Kaya dapat mayroon po tayong mga pinanghahawakan sa salita ng Diyos. Ang plano ng dyablo, wasakin ang pamilya mo. Magkagulo-gulo ang pabuhay mo. And then kapag, mga kapatid, yung frustration and disappointment po na yan, hindi natin iningatan, it turned to what? The blame games. Hahantong dyan, pagsisisihan, ikaw kasi, puro katuro, ikaw kasi, kaya hindi ako what? Ikaw kasi, hindi mo alam na mas marami yung nakaturo sa'yo. Isa lang yung tinuturo mo, pero tatlo sa'yo. Sisi tayo ng sisi. Mga kapatid, nagsisisihan. Instead, na tumingin tayo kay Jesus at humingi ng sorry. Lord, I'm sorry, nababayaan ko ang aking sarili. Hindi tayo kasi marunong magpakumbaba. Bumabalik tayo yung, kung minsan, sa ating pagsisisi, bumabalik tayo yung buhay nila Adan at Eva, di ba? Ang sabi ni Adan, Panginoon, yung babaeng ibinigay mo, siya ang may kasalanan. Ganon din yung babae. Sabi niya, Lord, yung serpent, tinukso ako. Mas mabuti pa yung ahas, mga kapatid. Wala siyang masisi. Wala siyang maituro. Mas maigi pa siya. Amen. Tayo, sisi ang tao yung sisi kung sino-sino tinuturo. Pero ang ahas, sino ako? Wala siyang maituro.
Mga kapatid. Yan ang problema sa atin. Ang galing natin magturo, magsisi. Kung sino-sino ang sinisisi, mas worse pag sinisisi mo ang Diyos. We do not want to humble ourselves to God. Ayaw natin magpakumbaba sa Diyos. Kaya nga, para lang sa ating mga sarili, kumahanap tayo ng mga taong masisisi po natin. Hindi naman tayo tumitingin sa Diyos. So, ang mga alagad, ang sinabi po nila, baliwala lang ba ito sa inyo? So, ang pangatlo na gusto po nating punto sa mga kapatid sa verse 39, sabi niyang Biblia, kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil! Kumalma kayo! Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. I-rebuke nature, mga kapatid, sa pangatlong punto. Sinaway niya ang kalikasan. Kaya bumangon si Jesus sa verse 39 at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil! Kumalma kayo! Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Now, before we get further, mga kapatid, nabanggit ko po sa inyo kanina, which parallel narrative sa Biblia ang may kakawig kay Kristo at ang kanyang mga alagad. Amen. So, nabanggit na may sumagot kanina, si Jonah. Si Jonah, hindi niya alam yung nangyayari. Kaya siya natutulog. Si Kristo, kaya ko siya natutulog, is not because he didn't know what's going to happen. But, because natutulog ho siya dahil may kapayapaan po siya na iniingatan siya ng Diyos Ama hanggat hindi pa natatapos ang kanyang misyon. Tignan mo yung katabi mo natutulog, tapos na kaya ang kanyang misyon. Baka na, tignan niyo. Kalapit lang konti. Amen. Si Jesus, nakakatulog siya ng mahimbing dahil alam niya na ginagabayan, binabantayan siya ng Ama. Amen. Pero tayo, binabanta. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Kasi marami sa atin, pagsayad lang ng kanyang likod sa upuan. Yeah, praise the Lord, nakakatulog tayo ng mahimbing. Amen. May peace siya. May kapayapaan. Pero pagod na ako. Mga kapatid, now, sabi nito, si Kristo kaya siya natutulog dahil may kapayapaan. Si Kristo kaya siya natutulog is not about he didn't know what's going to happen. But because natutulog po siya dahil may kapayapaan po siya na iniingatan siya ng Diyos Ama. Now, saan po natin mababasa na ang mapayapang pagtulog sa kama ay isang pagtitiwala sa Diyos? Amen. At least for the Christian na siya ay nagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin in the book of Psalm chapter 3. Sabi niya sa verse 4 and 5, tumawag ako sa iyo, Panginoon, at sinagot niyo ako mula sa inyong banal na bundok. At dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising. Tignan mo nga, baka ayaw na magising yung katabi mo. Matutulog na lang. Kasi maraming Kristiyanong ganon. Amen. Gusto niya matulog, hindi makatulog. Gusto niya magising, ayaw magising. Ganon ang buhay natin. Pero sabi dito, at dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising pa. Bakit nga po ba tayo minsan nawawalan ng tulog? Yan. Sasabihin ng iba, kasi pastor, ang dami kong nainom na kape kanina. Kaya hindi ako makatulog ngayon. So, baare, marami kang nainom, napuyat ka na, hindi ka na magiging grumpy ka na. Magiging masungit ka na. Amen.
So, maari, marami kang iniisip, daladalang problema, yun ang reason kung bakit hindi ka makatulog. Isip tayo ng isip. To the point na nawawalan po tayo ng tulog. Hindi ka na makakain. Sa sobrang kaiisip. Hindi ka na makatulog. Sa sobrang iniisip. Kaya, nagyawat dumadami. Ay, kanta ba yun? Di na makakain, di na makatulog, tagyawat dumadami. Ay, mga kapatid. Pero hindi lang po natatapos dyan. In Psalms chapter 4 verse 8, sabi niya, kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon. In peace I will lie down and sleep for you alone. Lord, make me dwell in safety. Amen. And lastly, Proverbs 3:24, tingnan po nga ang sinasabi dito. Nakakatulog ka ng mahimbing at wala kang kinatatakutan. Amen. Ngayon, 100% si Bato hindi na makatulog. Alam nyo, may warrant of arrest na sa ICC. Pero si David, mga kapatid, nakakatulog pa rin ng mahimbing na kahit na pinagtangkaan siya ng buhay, na gustong patayin si David. Si Saul. Pero nakakatulog pa rin ng mahimbing, mapayapa pa rin. Amen. Dapat ganun po tayo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Ano man yung mga problemang pinagdadaanan pa natin, dapat andun pa rin yung kapanatagan ng ating loob. Huwag kang magiging tuliro. Hayaan mo yung problema, ang problema sa kanyang problema. Amen. So, pero hindi lang po doon magtapos, mga kapatid. Sabi niya, sa verse 24, nakatulog ka ng mahimbing at wala kang kinatatakutan. Bakit po nasabi ni Solomon po ito? Itaas po natin ang basa sa verse 21. Sabi niya, anak, ingatan mo ang inyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo. Amen. Amen. So in other words, mga kapatid, everything that you are learning from God's Word, everything that you are hearing from God's Word, huwag mong pababayaan iyon. Alam mo na pag-aral natin noon, take heed what you hear. Keep it in your heart. Hold on to it. Cling to it. Amen. Take a grasp on it with a mighty grip. Mga kapatid, huwag mong hayaan mawala ito sa iyo. Why? Because iingatan ka niya, makakatulog ka ng mahimbing. Amen. May kapayapaan ka, may kapanatagan ka ng loob. The reason why tayo po ay laging nag-aalala o nagkaroon ng takot, tulad ng mga alagad na sinisisipan nila ang Diyos, pinagdududahan sila, baliwala ba ito sa iyo? Is because hindi nila iningatan ang salita na ipinangaral ni Kristo. Amen. And that was tumawid tayo sa kabilang lawa. Kapag sinabi ni Kristo tatawid, mangyayari ho yan. Dahil ang lahat na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ay hindi pwedeng babalik na walang kabuluhan. Kapag sinabi ng ating Panginoon, I will provide for you, mga kapatid, you will bless you. Kapag sinabi ng Panginoon, be patient, trust in me, do not look to your left or to your right. Ang sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Sabi ng Biblia, with all your heart. Hindi yung kalahati lang ng puso mo ang ibibigay mo.
with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So magtiwala po tayo sa Panginoon. So ngayon, nakikita po natin ang rason kung bakit natutulog si Kristo. Dahil alam niya, binabantayan siya ng Ama. Amen. Sa aklat po ng Juan or the book of John, ano po yung madalas nating nakikita ng mga salita? Hindi pa dumarating ang oras. Di ba? Yan lagi ang mababasa po natin yan. Nais mo siyang batuhin ng mga tao, pero hindi pa dumarating ang oras. Ibig sabihin, mga kapatid, Jesus perfectly trusted in the plan and will of the Father. Kagaya po natin, mga kapatid, even for me, tayo po ba ay nagtitiwala sa plano ng Diyos? Nagtitiwala po ba tayo? Kanino ba tayo nagtitiwala? Lord, you brought me here in Hong Kong. Lord, you brought me here in the church. What is your plan for my life? Yan lagi ang dapat itanong po natin sa buhay po natin. Ang Diyos, napakaganda ang plano niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ni minsan, hindi plano ng Diyos na wasagin ang pamilya mo. Ni minsan, hindi niya pinano na sirain ang buhay mo. Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Huwag natin paunahan ang Diyos. Kung minsan, dinidiktahan natin ang Diyos. Binibilangan natin ang Diyos. Isa ka, Lord, ha? Hindi mo pa sinagot ito, sigurado. O, pangalawa na, Lord. Lord, pangalawa na. Binibilangan po natin ang Panginoon. Kapatid, magtiwala po tayo kung ano ang pinangako ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Andan ba kayo, mga kapatid? Amen. So, Lord, umasa tayo kay Lord. At kung naniniwala tayo in the sovereignty of God, mga kapatid, nothing ever happened by coincidence. Everything is done by providence. Amen. Dahil po sa providensya ng Diyos, nakakatayo pa rin tayo ngayon. Amen. Nakapag-church pa rin tayo ngayon. Amen. So dahil po walang pananampalataya ang mga alagad, balikan po natin ang Mark chapter 4, tingnan po natin ang mga ginawa ng ating Panginoon sa kanyang paggising. Sabi sa verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Now, let me rephrase this, mga kapatid. Sa original, it has very strong imperative po dito. Sabi niya, it's more than just saying, be quiet! Di ba? In other way to saying, shut up! Hush! It's very strong, mga kapatid. Talagang nire-rebuke po niya ang mga hangin at alon. So talagang nire-rebuke po niya. So noong sinabi ni Kristo, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Which means, sabay silang kumalma. Which naturally speaking, mga kapatid, when the winds goes, the waves take it a little bit longer to be still. Pero instantly kumalma yung dalawang substance of nature na makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen. Sa mga narinig ko, depende base sa mga marine life, kapag tumigil ang hangin, hindi basta-basta, hindi agad hihinto ang alon ng dagat. Pero nakakatakot yung ginawa ng ating Panginoon. Sabay silang huminto. Kasi yung mga bagay na posible ay may posible, magiging posible sa Diyos, magiging posible. Amen. So ngayon mga kapatid, kumalma. Jesus, sabi na dito, Jesus did two things
ang ating Panginoon ay nag-rebuke ng 2 beses. Amen. Number 1, He rebuked nature dahil siya ang Panginoon ng kalikasan. And number 2, He rebuked po niya ang mga alagad. So pagkatapos niya sabihin, tigil, kumalma kayo. Ang ikalawang mga grupo naman na kanyang nirebuke ay yung mga alagad. Ang tingnan niyo po yung kanyang sinabi sa verse 40. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya? Why are you so afraid? That's one, do you still have no faith? Now, bakit kinunoktado po ni Mark faith and fear? Bakit na pinag-konektado? Every fear negatively has something to do with our faith. Amen. Every doubt has something to do with our faith. Every sorrow in negative way, in some way or fashion, spiritually speaking, has something to do with our faith. And the reason why sinabi ni Kristo, bakit kayo natatakot? You look at the very roots of the problem. Tingnan po natin. Bakit wala pa rin kayong pananampalataya? So the key word here, mga kapatid, sa English is still. Why do you still have no faith? Amen. Yan ang keyword niya. Why do you still have no faith? Bakit nga nasabing hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya? Well, the question is, bakit still? Dahil marami nang ipinakita ni Kristo sa kanila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila mag-grasp kung sino si Jesus. Kaya still. Ang daming mga himala na ginawa ni Kristo in the previous chapter 1, chapter 2, chapter 3. May isang tao ron na sinasaniban ng masamang espiritu. In chapter 1, verse 23. Ang sabi doon, may isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, sa taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinuway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw. Siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. Furthermore, sa talatang 31 to 34, nilapitan ni Jesus ang may sakit, hinawakan ang kamay nito at ibinangon, bigla nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu at ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus. Anuman ang kanilang karamdaman ay pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi pinayagang magsalita ang masamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Amen. Kaya kung anong sakit na iyong dala-dala ngayon, walang sakit na hindi luluhod kay Jesus. Amen. Lahat ng uri ng sakit ay luluhod kay Jesus. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa yung sakit na iyong dinadala ngayon. Amen. Ano ba yung mga problema mo, kapatid? Idulog mo, ilapit mo kay Jesus. So, sa madaling salita, lahat niya nakita, nasaksihan ng mga alagad. Pero, they still had no faith. Kung sino ang kasama nila sa bangka, wala pa rin silang pananampalataya. Now, here's the question, mga kapatid, for us. Sino po ba si Jesus sa inyo? Siya ay Diyos? Amen? Divine the meaning God.
What does mean? What does God mean? God means all powerful. Amen. Okay, let's pause. Meditate on that. What do you mean by all powerful? Kapag sinabi mo, God is all powerful, that means walang imposible sa Kanya. Amen. Pero once we forget that God is sovereign, diyan bumabalik yung pagdududa, yung doubt po natin. So ngayon, you would expect na mag-sorry yung sana yung mga alagad? Hindi sila nag-sorry. Pero tingnan niyo po yung nangyari sa kanila sa talatang 41. Last verse na po tayo. Huwag kayong mainit. Amen. Patapos na. Amen. Sabi na dito, sabi sa pagkatapos po ni-rebuke ni Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Sabi niya, natatakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen. Takot na takot sila at nag-uusap. Now, look at this mga kapatid. There's two forms of fear na binanggit dito. Yung una, fear by doubting God's word. Pero once Jesus revealed who is was to them through His power, nagkaroon po sila ng reverent fear. Mga kapatid, from negative fear to reverent fear, nagkaroon po sila ng paggalang. Sino itong taong ito na kontrolado niya ang hangin at ang alon? Now, ang pwede lang po na magbigay ng sagot dito ay ang Biblia pa rin. Amen. In Psalm 65 verse 5 to 7. Bilisan po natin. O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon nyo ang aming mga dalangin sa pamamagitan ng inyong kamanghamanghang pagliligtas sa amin. Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain at maging sa manlalayag sa malawak na dagat. Itinatag nyo ang mga bundok sa pamamagitan ng inyong lakas. Tunay ngang kayo'y makapangyarihan. Pinatatahimik nyo ang ingay ng mga alon, ang mga hampas ng karagatan, at ang pagkakagulo ng mga tao. So in short, ayon po sa Psalm 65, who has the power over the wind and the sea? God. Amen. Sa Psalms 89, verse 8 and 9, O Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad, makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Nasa ilalim ng kapangyarihan nyo ang nanggagalit na dagat, pinatatahimik nyo ang mga malalaking alon. Praise God, mga kapatid. So ngayon, ang tanong, sino ang taong ito na may kapangyarihan over the wind and the sea? Well, according to the Psalms, chapter 65 and 89, it's God. Walang iba, mga kapatid. Amen. Amen. So sabi niya, dahil pinatigil ko ang alon, ang hangin, what does the scripture says about me? Siya ay Diyos. Mga kapatid, kung ang Diyos kasama natin, there's no need to fear. There's no need to unbelief. There's no need to disappointment because we have everything that we can seek for found in Christ. Sapat na si Jesus, mga kapatid. Lord, dumaan man po kami ng pagsubok ngayon, pero I believe this a part of your plan. Amen. Plano ng Diyos yan, mga kapatid. Panginoon, I am weak, but you make me strong. I am broken, but you have no forsaken me. I am cast down, but not destroyed. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Mas makapangyarihan ang Espiritu na nasa atin kaysa yung Espiritu na nasa sanlibutan ito. Kaya wala lang dapat na ikaw ay talunan, mga kapatid. Amen? So
So tara ko tayo sa conclusion. Alam ko na tayo po ay medyo nainit na. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Sabi niya dito sa ating conclusion, sabi niya, if Jesus is in the boat of our heart, there's no need to fear. Amen? Dahil kasama mo ang Diyos, at kung ikaw, anak ng Diyos, mga kapatid, ito ang pangako ng ating Panginoon. Kailanmay hindi ka mapapahamak. Kailanmay hindi ka niya iiwan. Kailanmay hindi ka niya pababayaan. Because Jesus promised, I am with you until the end of the age. Who is this man that has this authority? Jesus. Walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Amen? Amen.